Agad na nagsalita si Dick Kingpin. Zhao Zhao. Ang mga damit sa loob ng tindahan na ito ay maganda rin. Si Zhao Zhao ay masunurin na sumagot. Opo. Hinayla ni Dick Kingpin si Zhao Zhao. Halika, bibilhan kita ng ilang damit na isusuot. Medyo nagulat si Zhao Zhao. Young Master, bakit bigla kayong bibili ng damit? Para saan? Para hindi tayo mukhang galing probinsya. Pumunta tayo sa malaking syudad na kabisera. Kaya dapat tayo maging parang taga-kabisera. Bilisan mo at sumama ka sa akin. Pagpasok sa loob, ang lahat ng damit ay marangya at mayaman. Puno ng amoy ng pera. Agad na sinabi ni Dick Kingpin. Zhao Zhao, pumili ka lang. Kahit anong gusto mo, bibilhin ko. Dahil si Zhao Zhao ay hindi pa kailanman namili. Hindi siya alam kung ano ang pipiliin. Young Master, hindi ko alam kung ano ang bibilhin. Tiningnan ni Dick Kingpin si Zhao Zhao. Nasasaktan sa kanyang puso, sa loob ng maraming taon na kasama niya. Hindi pa niya nabibilhan ng kahit isang piraso ng damit. Kung ano ang gusto mo, kunin mo na lang lahat at subukan. Ang may-ari ng tindahan ay malamig na tumingin kay Dick Kingpin. Ang kanyang mga salita ay puno ng paghamak. Young man, alam mo ba kung magkano ang mga damit dito? Kunin mo lang lahat at subukan. Kung masira mo, hindi mo mababayaran. Sa sandaling ito, isang hindi pamilyar na tao ang pumasok. Ang dalawang mata nito ay hindi gumagalaw. Nakatitig kay Zhao Zhao, may-ari ng tindahan. Kahit anong gusto ng magandang babae na ito, hayaan mo siyang kunin at subukan. Ako, ang young master na ito, ang magbabayad. Nang makita ito ng may-ari ng tindahan, agad siyang tumakbo upang salubungin siya. Malumanay siyang tinawag, Young Master Feng. Nandito na po pala kayo. Maligayang pagdating. Medyo hindi masaya si Dick Kingpin. Nababawasan ba ng pera ang young master na ito? Ang aking wine house ay kumalat sa buong Tianluo world. Hindi mabilang ang pera na mayroon ako. Isang tumpok ng aso ang naglakas loob na maliitin ang iba. At naglakas loob pa silang pagbalakan ng aking Zhao Zhao. Sige, sa pagkakataong ito, lalaruin ko kayo. Mabilis na nagpakita si Dick Kingpin ng inosenteng anyo. Tumakbo siya. Kumuha ng isang piraso ng damit. Zhao Zhao, kung may magbabayad na pala, pipiliin na natin itong set na ito. Medyo nahihiya si Zhao Zhao. Young Master, mukhang mahal ito. Ano ang kinakatakutan mo? Mayroon tayong young master na magbabayad. Agad na tuwang-tuwa ang may-ari ng tindahan. Ito ang set na nagpapatakbo ng tindahan. Kapag suot mo ito, maaari itong magbigay ng aura ng spiritual energy. Ang amoy ay nasa buong syudad. Isa lamang ang set na ito. Ang set na ito ng damit ay nagkakahalaga ng 8,000 ginto. Young Master Feng, gusto ninyo ba? Nang marinig ito ng Young Master Feng, nagulat siya. 8,000 ginto. Sinabi ni Dick Kingpin. Anong problema, Young Master? Mukhang hindi mo kayang bilhin. Nahihiya siya at nagalit. Lumingon siya kay Dick Kingpin at sumigaw. Naglakas loob kang insultuhan ako. Mahirap ka. Alam mo ba kung sino ako? Hinamak siya ni Dick Kingpin. Sinabi ko lang na young master ka. Saan kita ininsulto? Wala akong pakialam kung sino ka. Kung hindi mo kayang bilhin, lumayas ka na. Kung wala kang pera, huwag mong gayahin ang iba. Galit na galit ang young Master Feng. Ang kanyang mukha ay mainit na mainit. Paano niya kakayanin ang pakiramdam na sinasaktan siya ng ganyan? Nagpadala siya ng mga subordinate. Kunin mo ang buhay ng aso niya para sa akin. 2 subordinate, hindi alam kung saan sila nagmula. Ang sumugod upang atakihin si Dick Kingpin. Si Dick Kingpin, tulad ng dati, ay nakatayo sa isang lugar. Naghihintay. Isang suntok mula sa kalaban ay malapit na. Sinimulan niya ang divine technique na Fast Thong, Tear Ant's Eye. Ang kanyang 2 mata ay kumikislap. Ang 2 subordinate ng Young Master Feng ay umubo ng sariwang dugo at bumagsak. Pareho silang malubhang nasugatan. Hindi nila alam kung bakit sila natalo sa isang galaw lamang. At hindi pa rin nila nakikita kung anong galaw iyon. Lumapit si Dick Kingpin. Hinawakan ang kwelyo nito. Natarante siyang sumigaw. Huwag kang lumapit dito. Ngayon, nasaan ang iyong lakas kanina? Hindi ba't gusto mo akong patayin kanina? Ngayon nakatayo ako rito. Anong magagawa mo sa akin? Hayop, sino ang nagbigay sa iyo ng ganoong lakas ng loob? Pagkatapos nito, binigyan niya ito ng isang suntok sa mukha.
Napakalakas ng suntok na ito. Nagpatalsik ito sa Young Master Feng palabas ng tindahan. Ang Young Master Feng ay lumipad palabas na parang isang bituin. Lumampas sa mga taong naglalakad sa paligid. Mula sa loob, narinig ang boses ni Dick Kingpin. Sa hinaharap, huwag mong hayaang makita pa kita. Kung saan kita makita, doon kita susugurin. Nang makita ito ng may-ari ng tindahan, natarante siyang sumigaw. Young man, sa pagkakataong ito, tapos ka na. Hindi mo ba alam kung sino iyon? Iyon ang biological brother ng kasalukuyang banal na emperador. Si Prince Dongfangfeng. Ginalaw ninyo siya. Sa palagay ninyo hindi kayo makakaligtas hanggang bukas. Lumingon si Dick Kingpin. Nagulat. Ang biological brother ni Fang Fuonghong. Nagtatanong ang may-ari ng tindahan. Ngayon alam mo na ba kung bakit natakot? Pero huli na. Hindi pa siya natatapos magsalita. Sinabi ni Dick Kingpin. Masyado akong naging malumanay sa pagkakataong ito. Kung alam ko na kapatid siya ng hayop na emperador, mas dapat sana akong gumamit ng lakas. Masyado akong mabait. Si Dick Kingpin ay nakahalukip-kip. Sinisisi ang kanyang sarili. Bakit naging masyadong malumanay ang aking atake? Agad na sumugod si Truong Thaulang. Lumabas siya. Kuya, hayaan mong ako na. Bibigyan ko siya ng ilang dagdag na atake. Tumakbo si Truong Thaulang sa pinto. Ngunit ang mga tao ay nagmamadali. Lumampas sa kanya. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya makita si Prince Feng. Mabilis din tumakbo ang hayop na prinsipe na iyon. Wala na siya. Bumalik siya sa loob ng tindahan. Sinabi ni Dick Kingpin. Zhao Zhao, huwag na nating pansinin ang taong iyon. Halika na, Zhao Zhao. Magpalit na tayo ng damit. Ang may-ari ng tindahan sa sandaling ito ay medyo galit sa kanya. Dalawa. Bilisan na kayo at pumili. At lumayas na kayo. Kung hindi, mamaya kapag bumalik ang prinsipe, magkakaroon ako ng malaking problema. Hindi kakayanin ng tindahan ko. Hindi nagsalita ng marami si Dick Kingpin. Agad niyang inihagis ang isang malaking bag ng pera sa mukha ng may-ari ng tindahan. Nataman siya sa mukha ng bag ng pera. Napakalakas. Bigla akong nagising. Nagtatanong si Dick Kingpin. May 10.000 ginto sa bag. Sapat na ba para bilhin ang mga gamit mo? Niyakap ng may-ari ng tindahan ang pera at masaya. Sapat na. Sapat na. Bulag ang aking mga mata. Hindi ko nakita ang bundok. Hindi ko nakilala ang tunay na Young Master dito. Paumanhin. Young Master. Makalipas ang ilang sandali, bumukas ang kurtina. Lumabas si Zhao Zhao. Ang kanyang figura ay ganap na nakaangat. Nakasuot siya ng bagong set ng damit. Siya ay napakaganda na kayang sirain ang isang bansa. Nahihiya si Zhao Zhao. Dahan-daang lumabas. Young Master. Nagpalit na po ako. Kumusta po? Si Dick Kingpin ay nalulula. Napakaganda. Napakaganda. So beautiful. Parang lumabas siya sa isang painting. Walang bahid. Napakaganda. Sa sandaling ito, agad na naisip ni Dick Kingpin ang mga pangalan ng kanyang mga anak. Lumingon si Truong Thaulang at tinanong siya. Ano po ang beautiful? Kuya, ang astig pakinggan. Nanganga rin ang may-ari ng tindahan. Nakakita na siya ng hindi mabilang na magagandang dilag. Kahit ang mga imperial concubines ay nakabili ng damit dito. Wala ni isa ang makakatumbas sa kagandahan ng taong nasa harap niya. Sumigaw siya. Ang kagandahan ng dilag na ito ay napakaganda. Kung lalahok siya sa beauty contest ngayong taon, tiyak na mapapasok siya sa top 3. Nagtatanong si Zhao Zhao nang may kuryosidad. Ano po ang beauty contest? Ipinaliwanag ng matandang may-ari ng tindahan. Iyan po ang labanan ng mga nangungunang magagandang dilag ng Tianluo City. Ang mananalo ay makakatanggap ng 30.000 ginto na premyo. At may pagkakataon pang mag-dinner kasama ang kasalukuyang emperador. Lumingon si Dick Kingpin at umalis. Ano ang pakialam namin sa ganyang mga contest? Wala kaming interes. Umalis na tayo. Oras na para gawin ang mahalaga. Agad na sumunod si Truong Thaulang at Zhao Zhao. Sinabi rin ni Zhao Zhao. Opo, susunod po ako sa Young Master. Lumabas silang tatlo. Nagtanong si Truong Thaulang. Kuya, saan na tayo pupunta ngayon? Masayang tumawa si Dick Kingpin. Hihihi, punta tayo sa lugar na dapat puntahan ng isang lalaki. Sinabi ni Zhao Zhao. Young Master, hindi po ba dapat tayo pumunta sa Kenglan Academy para mag-report?
Mayroon pa tayong kaunting oras. Hindi tayo kailangang magmadali. Biglang nakaramdam ng kakaiba si Truong Thaulang. Naramdaman niya ang isang hindi nakikitang pagnanais na pumatay na nakapalibot sa kanila. Gayunpaman, hindi niya ito ma-lockdown. Lumingon si Truong Thaulang, na nagpagulat kay Dick Kingpin. Anong problema? Kuya, naramdaman ko ang pagnanais na pumatay na naka-target sa amin. At napakalakas nito. Nagtatanong si Dick Kingpin. Baka ang prinsipe kanina ang dumating para mag-higanti. Sa buong daan, pinansin niya ang lahat ng tao. Ngunit hindi niya mahanap ang pinagmulan ng pagnanais na pumatay na ito. Seryosong nag-isip si Truong Thaulang. Hindi yan. Ang pagnanais na pumatay kanina ay nawala na. Hindi ko alam kung naka-target ba ito sa amin. Nagpatuloy sa paglalakbay ang tatlo. Pinatahimik niya si Truong Thaulang. Huwag kang mag-alala. Huwag mong pansinin kung sino siya. Sino mang naglakas loob na hamarang kay Dick Kingpin. Hinding-hindi ko siya palalampasin. Pagkalipas ng ilang sandali, nakarating na sila. Sa harap nila ay ang 100 Flowers Pavilion. Ang 100 Flowers Pavilion ay isa sa 4 na malaking pavilions ng Tianluo City. Sa loob ng 100 Flowers Pavilion, ang mga dalaga ngayon ay nakapila. Ang kanilang kagandahan ay tunay na kakaiba sa Pingyang. May sumigaw, 100 Flowers Pavilion. Kaya nyo lang ilabas ang ganito. Higit 50 taong gulang na. Bakit pa lumalabas? Nakakahiya ba? Gayahin ninyo ang Red Mansion sa kabilang panig. Lahat ng mga dalaga ay sariwa at kaibig-ibig. Ang mga ito ay pangit hanggang kamatayan. Tumayo ang 2 customer na ito at umalis. Sayang lang ang salita. Hindi na ako pupunta rito. Talagang nakakasira ng mata. Nagsalita ang ma'am. Sinusubukan silang pigilan. Customer, huwag umalis. Kapag nakapatay na ang ilaw. Pare-pareho lang ang lahat. Dahan-dahan pumasok ang tatlo. Sina Dick Kingpin. Ito ang aming destinasyon. Sinabi ni Truong Thaulang. Kuya, medyo natatakot ako. Hindi pa ako kailanman nakapunta sa ganitong lugar. Sumumpa si Dick Kingpin. Ikaw ay isang lalaki. Ano ang dapat katakutin sa pagpunta rito? Nagtaka rin si Zhao Zhao. Young Master, bakit ninyo kami dinala rito? Si Dick Kingpin ay tumingin sa paligid. Bakit naman napakatahimik ng 100 Flowers Pavilion? Malayo ito sa Red Mansion sa kabilang panig. Agad na tumakbo ang ma'am upang salubungin sila. Masaya niya silang inanyayahan sa loob. Customer, pumarito po kayo. Nandito ang mga dalaga para maglingkod. 4 na kakaiba at magagandang dilag mula sa Pingyang ang tumakbo. Customer, piliin ninyo ako. Nandito ako. Customer, bilisan ninyo. Halika na. Sa sandaling nakita sila ni Dick Kingpin. Agad na naging tense ang kanyang puso. May bahid ng takot. Ano ito? Nasa Dinosaur Park ba ako? Ito ang isa sa 4 great brothels sa Tianluo City. Nako, kahit aso, matatakot umalis. Biro lang. Sa kabutihang palad, ang target ng mga magagandang dilag ay si Truong Thaulang. Tumakbo sila at niyakap siya. Si Dick Kingpin, na nakatayo sa tabi, ay namutla. Ang eksenang ito ay nakakakilabot. Si Truong Thaulang ay namumula ang mukha. Ang kanyang 2 kamay ay hindi niya mailabas. Matigas ang buong katawan niya. Masaya siyang sumigaw. Niyakap ako ng mga dalaga. Ang exciting. Lumingon si Dick Kingpin sa ma'am. Dumating ako rito hindi para maglaro. Tawagin mo si Sister Hong para sa akin. Medyo nagulat ang ma'am. Kilala ninyo si Sister Hong. Ang mga mata ng ma'am ay tense. Sino kayo? Sumagot si Dick Kingpin. Hindi mo na kailangan malaman. Tawagin mo lang siya. Sinabi ng ma'am. Sa palagay ko, pinadala kayo ng kalaban upang manggulo sa amin. 1 segundo ang lumipas, at isang grupo ng mga utility workers ang sumugod palabas. Mga tao, bilisan ninyo at turuan ninyo ang batang ito ng leksyon. Medyo nagalit si Dick Kingpin. Sa sarili niyang tindahan, hinaharangan pa siya ng kanyang sariling mga tauhan. Hindi talaga nakakatuwa. Ang mga utility workers ay sumugod kay Dick Kingpin. Si Truong Thaulang ay sumugod palabas upang protektahan si Zhao Zhao. Natakot na nagtago sa likod niya. Naglakas loob kayong pumunta sa 100 Flowers Pavilion upang manggulo. Kung gayon, bibigyan ko kayo ng leksyon. Biglang, isang lalaki na nakasuot ng puting damit ang pumasok. Sumigaw siya, lahat, bilisan na kayo at huminto.
Ang mga utility workers, nang makita siya, ay agad na huminto. Mukhang sinusunod nila ang taong ito. Ang lalaki ay lumapit kay Dick Kingpin. Agad na lumuhad. Xiao Gui, magbigay galang. Master. Nagulat ang ma'am sa tabi. Siya ang master. Xiao Gui, galing lang ako sa bahay. Bilisan mo at ayusin mo ako ng ilang silid. Gusto kong manatili dito kasama ang aking mga kaibigan ng ilang panahon. Bilisan. Mas mabilis mas maganda. Pagkatapos nito, nagtanong pa siya tungkol sa sitwasyon. Ano ang nangyayari ngayon? Ano ang nangyayari sa 100 Flowers Pavilion? Bakit ganyan ang mga dalaga? Anong nangyari? Si Xiao Gui ay nakaluhod. Hindi tumatayo. Master, kami ay inatake ng Red Mansion, White Flame Garden, at Spring Wind Pavilion. Hindi kakaunti sa aming mga dalaga ang nakuha nila. Ngunit karamihan ay hindi umalis. Mga kalahating buwan na ang nakalipas. Biglang nagkasakit ng kakaiba ang mga batang dalaga. Hindi na sila makapag-entertain ng mga customer. Anong sakit? Sakit sa balat, syphilis. Seryosong nagtanong si Dick Kingpin. Ano ang sanhi? Paano nagkasakit ng syphilis? Si Xiao Gui ay nag-imbestigahan din. Nagdududa ako na ang mga tao mula sa 3 pavilions ang gumawa nito. Kung hindi sila, hindi ko alam kung sino pa. Xiao Gui, dalhin mo ako sa kanilang kinaroroonan. Tingnan ko ang mga dalaga. May paraan ako upang gamutin ang kanilang sakit. Sinabi rin ni Zhao Zhao. Young Master, iyang sakit sa balat, hindi po maaaring hawakan. Napakadelikado po iyan. Medyo natatakot din si Truong Thao lang. Talaga pong pupunta. Pumunta sila sa silid kung nasaan ang mga dalaga. Isang silid na isolated sa labas. Hinawakan ni Dick Kingpin ang pinto at binuksan ito. Sinabi ni Xiao Gui, Master, sa silid na ito, si Truong Thao lang sa likod ay natatakot. Nanginginig. Hindi siya natatakot makipaglaban sa Diyos. Ngunit natatakot siya sa syphilis. Sa loob ng silid, napakadilim ng hangin. Ang mga dalaga ay nakahiga. Nasasaktan. Patuloy na umuubo. Nagalit si Dick Kingpin at sumumpa. Hayop, may naglakas loob na gumawa ng ganyan karahas. Ang hitsura nila ngayon, hindi na tao, hindi na multo. Sinabi rin ni Xiao Gui. Nainbita na po ako ng maraming sikat na manggagamot sa syudad para gamutin sila. Ngunit wala silang magawa, bukod pa roon. Kumalat pa ang balita, kaya ngayon, walang sino mang naglakas loob na pumasok sa 100 Flowers Pavilion. Tiningnan ni Dick Kingpin ang mga dalaga. Nasasaktan ang kanyang puso. Ako, bilang kanilang pinuno, hinayaan ko silang dumating sa puntong ito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Nag-concentrate. Sistema. Hanapin mo sa inventaryo ang gamot na pampatanggal ng sakit sa balat. Agad na lumitaw ang magandang sistema. Mabilis siyang nakahanap ng isang kahon ng gamot. Narito po, Master. Agad na kinuha ni Dick Kingpin ang isang kahon ng gamot mula sa ere. Pagkatapos noon, lumabas siya at ibinigay ito kay Xiao Gui. Haluin mo itong gamot sa tubig. At bigyan mo sila ng isang tasa bawat isa. Nagulat si Xiao Gui. Talaga pong may epekto. Huwag mag-alala. Maniwala ka sa akin. Xiao Gui. Matapos matanggap ni Xiao Gui ang gamot mula kay Dick Kingpin. Hinalo niya ito sa tubig at pinainom sa mga dalaga. Lahat sila ay uminom ng isang malaking tasa. Gayunpaman, hindi sila naniniwala na gagaling sila. Bigla, isang dalaga na nakainom ay nagulat at binasag ang tasa. Hindi dahil walang epekto ang gamot, kundi dahil pag-inom pa lang. Gumaling na siya. Ito ay tunay na isang Pyldores at isang elixir. Tuwang-tuwa ang dalaga at nagsalita. Ha ha ha, gumaling na ako. Uminom ako ng isang tasa nitong gamot. At talagang gumaling na ako. Napakagaling. Nagpatuloy din si Xiao Gui sa pagbigay ng gamot sa iba pang mga dalaga. Patuloy siyang namangha. Maraming sikat na manggagamot sa syudad ang sumuko. Ngunit ang gamot ng master ay ganoon ka-epektibo. Talagang kahanga-hanga. Ang iba pang mga dalaga. Pagkatapos inumin, ay nagsalita rin. Gumaling na rin ako. Salamat, Master. Lahat ng aming sakit ay gumaling na. Matapos ang usapin tungkol sa sakit sa balat, nagsimulang magtanong si Dick Kingpin kay Xiao Gui. Bakit naman nag-alyansa ang 3 tindahan na iyon at nagkakaisa laban sa aming 100 Flowers Pavilion? Sinabi rin ni Xiao Gui. Tiyak na dahil sa beauty contest 2 araw pagkatapos.
Ang 100 Flowers Pavilion ay nanalo ng championship ng dalawang magkasunod na taon. Kung hahayaan pa rin natin ang 100 Flowers Pavilion na maging champion sa pagkakataong ito, tiyak na hindi magiging maganda ang negosyo ng tatlong iyon. Maaga natin lahat ng kanilang kita. Naintindihan ni Dick Kingpin ang problema. Kaya pala nila ginawa ito. Nangailangan sila ng pagsisikap upang paglaruan tayo. Kapag may benepisyo, may kompetisyon. Kapag may kompetisyon, may mga paraan. Ang paraan na ito ay medyo tago. Biglang, may malakas na sigaw mula sa labas. Saan kayo lahat? Patay na ba kayong lahat? Nagtatanong si Dick Kingpin. May nangyayari ba sa labas? Narinig din ni Truong Thaulang. Tiyak na may nanggugulo dito. Isang young master, kasama ang dalawang malaking gwardya sa likod niya. Kasama ang isang magandang babae. Agad niyang sinabi, ito ba pa rin ang 100 Flowers Pavilion? Isa sa 4 na malaking pavilions. Bakit mukhang abandonado? Parang haunted house. Tawagin ninyo lahat ng mga dalaga rito. Ngayon, ang young master na ito ay matutulog kasama ng 16 na babae. Pagkatapos noon, tumawa siya. Napakasaya. Lumabas ang mga utility workers ng 100 Flowers Pavilion. Mga bisita, kung nais ninyong magsaya sa 100 Flowers Pavilion, masaya namin kayo salubungin. Ngunit kung may balak kayong manggulo, huwag sisihin ang aming 100 Flowers Pavilion sa pagiging hindi magalang. Ang dalawang malaking gwardya na puno ng kalamnan ay direktang hinawakan ng balikat ng isang utility worker. Mahigpit nilang hinawakan, na nagdulot sa kanya ng sakit. Patay na ba lahat ng mga babae sa 100 Flowers Pavilion? Bilisan ninyo at tawagin ang ilang dalaga para mag-entertain. Ang young master ay may hawak na pamaypay. Masaya siyang tumawa. Tingnan ko kung may dalaga pa kayong pwedeng mag-entertain. Mukhang ang dalawang ito ay kasama ng mga nagplano at naghamak sa 100 Flowers Pavilion. Kaya ngayon ay dumating sila upang manggulo. Pumasok sina Dick Kingpin, Truong Thaulang, at Zhao Zhao. Gusto ninyong maghanap ng magiging lingkod. Bakit hindi ako, ang young master na ito, ang magsilbi sa inyo? Ang dalawang gwardya ay nakatitig kay Zhao Zhao. May magandang dalaga. Talagang maganda. Ang babae na kasama nila. Nang makita si Zhao Zhao, ay nagulat. Hindi ba't ang 100 Flowers Pavilion ay malapit nang bumagsak? Kailan sila nagkaroon ng ganyang kagandang babae? O baka mga wanted criminals sila? Isang gwardya ang lumapit kay Dick Kingpin. Nagpakita siya ng mukhang paghamak. Mukhang nilayon niyang gamitin ang posisyon niya para mambuli. Tinuring siyang parang langgam. Pagkatapos noon, nagsalita siya ng malakas. Gusto ko ang kagandahan na ito na magsilbi sa akin. Nang makita ni Zhao Zhao ang taong ito, labis siyang nasuya. Napakakasuka. Hindi masaya si Dick Kingpin. Hayop, lumayas ka. Naglakas loob kang pagbalakan ang babae ng young master na ito. Agad siyang gumawa ng isang sipa. Diretso sa gwardya. Napakalakas ng sipa na ito na nagdudulot sa kanya ng pag-ubo ng dugo. Sumigaw siya sa sakit. Agad na sumugod ang isa pa. Isang napakalakas na suntok ang nakatarget sa mukha ni Kingpin. Naglakas loob kang saktan ng aking kapatid. Young man, mamamatay ka na. Gayunpaman, tulad ng dati, si Dick Kingpin ay hindi umilag. Tumayo lang siya doon at naghintay sa atake ng kalaban. Agad niyang itinaas ang kanyang kamay at kinuha ang suntok ng taong iyon. Madali niyang naiwasan ang suntok na ito. Pagkatapos noon, binasag niya ang kamay ng gwardya. Nagsisigaw siya sa sakit. Mga langgam lang kayo. Hindi pa kailangan gamitin ng fast tongue. Si Truong Thaulang ay nakatayo sa likod. Sumisigaw ng pagsuporta. Kuya, ang galing. Kuya, ang yabang. Inihagis ni Dick Kingpin ang gwardya pabalik sa young master. Nagulat siya at sumigaw. Naglakas loob kang saktan ang dalawang subordinate ko. Young man, sino ka? Bilisan mo at sabihin ang pangalan mo. Agad na sumagot si Dick Kingpin. Ako ang iyong tatay. Ang young master ay galit na halos umubo ng dugo. Agad siyang sumugod upang atakihin si Dick Kingpin. Ang kanyang sandata ay ang pamaypay na hawak niya. Sa pagkakataong ito, binuksan ni Dick Kingpin ang kanyang mga pupil. Ang kanyang dalawang mata ay kumikislap. Agad na inilabas ang fast tongue. Isang napakalakas na puwersa ang kumalat mula sa kanyang dalawang mata. Napakalakas ng pressure. Naramdaman ng young master ang napakalaking pressure na pumipilit sa kanya. Nagtaka siya.
Ano ito? Bakit inaatake ang aking espiritu? Hindi pa siya tapos mag-isip. Agad siyang lumuhad sa lupa at umubo ng dugo. Ang lupa ay isang pool ng sariwang dugo. Siya ay malubhang nasugatan sa loob. Labis siyang nasasaktan. Sumisigaw lang. Ang kanyang sandata ay nahulog at hindi niya mahawakan. Ang babae ay nakakita na hindi maganda ang sitwasyon. Agad siyang natakot. Nagmamadali siyang tumakas. Kahit ang scholar ay natalo. Bilisan mo at tumakas. Kung hindi, ang aking buhay ay may iwan dito. Nakita ito ni Truong Thaulang at agad siyang pinigilan. Agad niyang hinawakan ang balikat ng babae. Hindi ka pa pinapayagan umalis ng aking kuya. Ang babae ay natatakot. Nandito lang ako para makita. Wala akong masamang intensyon na manggulo. Nakahanap siya ng dahilan. Malakas ang boses. Pagdating sa kaluluwa, naging mainit din ito. Sinabi niya ng malakas. Naglakas loob kang gawin iyan sa akin. Kung magaling ka, saktan mo ako. Subukan mong saktan ako. Bata pa, walang karanasan. Ngunit naglakas loob na hamanin ng ating Truong Nautan, Zhang Braindead. Agad siyang binigyan ni Truong Thaulang ng isang sampal. Naglakas loob kang madumihan ang aking mga mata. Ang babae ay nasampal at hindi niya naintindihan. Hindi ba't ang mga lalaki ay hindi gumagalaw ng mga babae? Sa sandaling ito, si Dick Kingpin ay nagtanong sa kanya. Bilisan mo at sabihin, sino ang nagpadala sa iyo sa 100 Flowers Pavilion? Nakahiga siya sa lupa, nahihirapan siyang magsalita. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi ninyo. Dito lang ako dumaan at nagpunta para manood. Wala akong intensyon. Habang nagtatanong, biglang inatake ng pataksil ang young master na ito. Nagpakawala siya ng galaw patungo kay Dick Kingpin. Ang galaw na ito ay napakabigla, na nagpagulat kay Dick Kingpin. Gayunpaman, nakapag-react siya sa oras at nagpakawala ng counter-attack. Binigyan niya ng isang suntok ang young master at pinatalsik siya palayo. Young master, naglakas loob kang magtaksil. Panipi. Gayunpaman, sa banggaan, gumawa ng galaw ang young master. Nagpakawala siya ng ilang powder kay Dick Kingpin. Nasugatan siya at nakahiga sa lupa. Nagdurugo siya mula sa kanyang bibig. Ngunit ang kanyang mukha ay lubos na nasisiyahan. Ha ha ha, tinamaan ka ng Heavenly Ultimate Life-Taking Powder ko. Walang antidote, young man. Maghanda ka na sa kamatayan. Si Dick Kingpin ay sumimangot. Siya ay talagang nalasan. Ang kanyang mukha ay naging asul. Labis siyang nasasaktan. Nagmamadaling tumakbo si Zhao Zhao. Young master, okay ka lang ba? Sumugod din si Truong Thaulang upang alalayan siya. Hindi maganda. Ang Heavenly Ultimate Life-Taking Powder. Kahit ang Emperor Realm experts ay hindi ito kakayanin. Kuya, baka nasa panganib ka. Si Dick Kingpin ay nasasaktan. Ang kanyang dugo ay patuloy na nawawala. Ang sistema ay patuloy na nagpapakita ng -1,000 dugo. Sa pagkakataong ito, talaga namang hindi siya nag-ingat at tinamaan ng pataksil na galaw na iyon. Bigla, sa spirit sea ni Dick Kingpin, ang kanyang Destiny Cauldron, Mendin, ay nagbago. Nagtaka si Dick Kingpin. Ano ito? Bakit gumagalaw ang Destiny Cauldron sa aking katawan? Patuloy nitong sinisipsip ang lason. Nilunok nito ang lason sa cauldron. Ang Destiny Cauldron ay patuloy na sumisipsip ng lason. Umaagos na parang Yellow River na bumabagsak. Si Dick Kingpin ay hindi rin alam kung bakit sinisipsip ng Destiny Cauldron ang lason. Makalipas ang ilang sandali, ganap na nitong sinipsip ang lason. Ang Destiny Cauldron ay naglabas ng mainit na spiritual energy. Kumalat sa buong Spirit Sea. Biglang, nagbago ang sistema. Isang linya ang lumitaw. Dagdag 100 milyong dugo. Puno na ulit ang life points. Labis na nagulat si Dick Kingpin. Ano na naman ito? Ito pa ba ay first grade martial meridian? Kaya nitong sipsipin ang lason. At pagkatapos ay dagdagan ng dugo. Talagang nakakatakot. Sa sandaling ito, ang mukha ni Dick Kingpin ay naging maliwanag muli. Malusog siyang nakatayo sa harap ng young master. Ang iyong Heavenly Ultimate Life-Taking Powder ay marunong talagang maglagay ng lason. Nang makita ito ng young master, labis siyang nagulat. Ikaw, paano na-detoxify ang lason mo? Imposible. Imposible na ma-detoxify ito. Si Truong Thaulang ay nasa tabi. Nataranta. Kuya, masyado kang nakakatakot. Ang lason na ganoon kalakas ay hindi man lang makasakit sa iyo.
Nagpatuloy si Dick Kingpin. Ang uri ng lason na iyan ay hindi ako kayang patayin. Baka na-disappoint ka. Sa puso ni Dick Kingpin. Alam niyang may taong nasa likod niya. Hindi niya ito maaaring patayin muna. Kailangan niyang kunin ang impormasyon. Ang Young Master ay nataranta. Ang Heavenly Ultimate Life-Taking Powder ay walang antidote. Paano mo ito na-detoxify? Sinubukan ni Dick Kingpin na lokohin siya. Sigurado ka ba na ang nagbigay sa iyo ay nagbigay ng tunay? Baka gusto ka lang niyang gamitin upang pumatay sa kanya. Pinapanta ka niya rito upang mamatay. Hindi niya sinasadyang sumagot. Hindi ako lulukuhin ng Imperial Family. Ang nasa likod ay ang Dongfang Imperial Family. Sa sandaling ito, nalaman niya na naloko siya na magbigay ng impormasyon. Agad siyang tumayo, itinuro si Dick Kingpin. At sinumpa, lintik talaga, young man, niloko mo ako. Agad siyang sumugod upang atakihin si Dick Kingpin. Nakalimutan niya ang leksyon kanina. Agad na ginamit ni Dick Kingpin ang Fast Tongue, Tear Ant's Eye. Ang kanyang mga mata ay kumikislap. Humiga ka na dyan. Agad na pinilit ang Young Master na humiga sa lupa. Ang kanyang isipan ay inatake at malubha siyang nasugatan. Umubo siya ng dugo mula kanina pa. Marahil, medyo marami na siyang naibigay na dugo. Lumapit si Dick Kingpin at tinapakan ang kanyang katawan. Patuloy siyang nagtanong. Ang sakit ng mga dalaga sa 100 Flowers Pavilion. Ikaw ba ang may gawa? Nakahiga siya roon. Sinabi niya, bakit mo sinasabing ako ang gumawa? Direktang gumalaw si Dick Kingpin. Isang sipa diretso sa lalamunan niya, na nagdudulot sa kanya ng pag-ubo ng dugo ulit. Sumisigaw siya sa sakit. Hindi humihinto. Sinabi ko na. Si Elder Zhang ang nagutos sa akin. Bilisan mo at palayain mo ako. Ang tatay ko ay ang Grand Tutor. Kung papatayin mo ako, hindi ka makakaligtas hanggang bukas. Hinawakan ni Dick Kingpin ang kanyang baywang. Oh, Grand Tutor. Marami siyang kapangyarihan. Kaya niyang takpan ang langit. Ipinaliwanag ni Xiaogui sa kanya ang kaalaman. Ang Grand Tutor ay ang guro ng kasalukuyang Crown Prince. Ang kanyang anak na babae ay ang level 1 instructor ng Kenglan Academy. Ang pamilya Quan sa Tianluo City ay isang marangal na pamilya. Ang Young Master na ito, si Quan Tianwu, ay estudyante rin ng Kenglan Academy. Si Quan Tianwu ay nakahiga sa lupa. Nakatingala, ngayon alam mo na ba kung sino ako? Bilisan mo at palayain mo ako. Kung hindi ninyo kakayanin. Sinabi ni Dick Kingpin. Wala akong pakialam kung sino siya. Naglakas loob na galawin ang mga tauhan ko. Karapat-dapat siyang mamatay ng 1,000 beses. Pagkatapos nito, isang galaw, isang sipa diretso sa kanyang ulo. Napakalakas na nabasag ang lupa. Kung gayon, hayaan mong hanapin ka ng tatay mo rito. Sa wakas, umalis na si Quan Tianwu sa ating serye. Lumingon si Dick Kingpin patungo sa babae kanina. Ikaw ba ang sinasabi ni Elder Zhang? Ang tinatawag niyang Elder Zhang. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Hindi siya makapagsalita. Ang anak ng Grand Tutor ay pinatay din. Isang munting matron. Paano siya makakaligtas? Sabihin mo sa akin, sino ang nag-utos sa iyo? Baka ang Imperial Family na naman. Si Elder Zhang ay nagmamadaling yumuko. Karapat-dapat akong mamatay. Nakinig lang ako sa utos na maglagay ng lason. Hindi ko alam kung sino ang nag-utos. Hindi siya mukhang taga-kabisera. Mayroon siyang aura ng probinsya. Naging tanga ako noon. Gusto kong manalo sa beauty contest. Kaya ako naglagay ng lason. Agad na pinapanta ni Dick Kingpin ang mga tauhan. Dalhin ninyo siya sa likod. Ibigay sa kanila. Gawin ninyo ang anuman na gusto ninyo. Opo, Young Master. Turuan po namin siya ng leksyon. 2 utility workers ang kumuha sa kanya patungo sa likod bahay. Kung ano ang nangyari sa likod. Walang sino man ang nakakaalam. Ayaw niya. Sumisigaw siya. Ayoko. Huwag. Ayoko. Nakikiusap ako. Maawa kayo sa akin. Nagsimulang mag-summarize si Dick Kingpin. Ngayon ay may 2 balita. Una, ang Dongfang family ay gustong saktan siya. Pangalawa, ang beauty contest na paparating. Ano ba talaga ang nakatago sa contest na ito? Mayroon bang libu-libong ginto na premyo na sulit para sa paglalagay ng lason? Bukod pa roon, ang taong taga-probinsya na iyon. May kinalaman ba? Paano niya nakuha ang lason para kay Elder Zhang? Sinabi ni Zhao Zhao, Young Master,
Hindi mo pa nakakalimutan. Hindi ba? Bukod sa pera, hindi ba't mayroon ding reputasyon? Sinabi rin ng may-ari ng tindahan ng damit kanina. Ang champion ay makakain ng hapunan kasama ang emperador. Naalala ni Dick Kengthin. Hapunan kasama ang emperador. Baka may gustong makipag-ugnayan kay Fang Fuonghong. May iba pa bang kaaway siya? Kawili-wili talaga. Gayunman, bakit gumamit ang mga tao mula sa Dongfang family ng Heavenly Ultimate Life-Taking Powder upang patayin siya? Sa kanyang martial meridian at cultivation base ngayon, hindi na kailangan gamitin ang ganoon kalakas na lason. Sa sandaling ito, hindi niya napansin si Truong Thao lang sa likod. Narinig niya ang nagbigay ng lason. Siya ay labis na nag-iisip. Agad siyang tinawag. Kuya, lumingon si Dick Kengthin. Truong Thao lang. Anong problema? Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang aking ama at ina ay namatay dahil sa lason na ito. Paumanhin. Hindi ko dapat sana naalala ang sugat sa iyong puso. Si Truong Thao lang sa sandaling ito ay puno ng pagkamuhi. Ang paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Paano niya ito may iwan? Agad siyang sumugod palabas. Sa ilalim ng langit na ito, iisa lamang ang taong makakagawa ng lason na ito. Pupunta ako sa Imperial Palace upang malaman. Agad na tumakbo si Dick Kengthin upang pigilan siya. Huwag kang maging masyadong sabik at gumawa ng mga tanga. Ang Imperial Palace ay may malaking Imperial Array, Ho-Haang Titran. Sa iyong lakas ngayon, mapanganib ang pagpasok ng padalos-dalos. Isipin natin ang ibang paraan. Anong paraan? Sumali sa beauty contest na iyon. Pagkatapos manalo sa championship, makakapasok ka sa palasyo. Si Truong Thao lang ay kumalma rin. Tumakbo ang Master. Ang aming mga batang dalaga ay kakagaling lang. Napakahina pa ng kanilang katawan. Hindi sila makakasali sa contest na ito. Okay lang. Nakapili na ako ng tao. Agad na inabot ni Dick Kengthin ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ng isang dalaga. Alam ninyo na kung sino. Si Zhao Zhao natin. Zhao Zhao. Sasali ka sa contest na ito. Si Zhao Zhao. Pagkarinig nito, medyo nagulat. Medyo nahihiya siya. Namula ang kanyang mukha. Ako po. Kaya ko po ba? Sa sandaling ito, sa Longhu Wuzong, sa Yang Summit, NHT Guangtin. Ang matandang Tianxi ay nakaupo at naglilinang. Binasa niya ang kanyang palad upang hulaan ang kapalaran. At bumantong hininga. Daoling, paano mo malalampasan ang kapahamakan na ito? Sa sandaling ito, sa Imperial Palace, may nag-report kay Fang Fuonghong at Chu Daoming. Nag-report, kamahalan, si Dick Kengthin ay nakapasok na sa syudad. Ngunit ang Heavenly Ultimate Life-Taking Powder ay walang epekto. At hindi niya nakuha ang kanyang buhay. Nagulat si Fang Fuonghong. Ano? Kahit ang Heavenly Ultimate Life-Taking Powder ay walang epekto. Pinatahimik siya ni Chu Daoming. Okay lang. Ang tunay na target ko ay si Truong Thao lang. Kapag nakita niya ang Heavenly Ultimate Life-Taking Powder, tiyak nakikilos siya. Sa panahong iyon, magpapadala kami ng Emperor Realm Expert upang hanapin siya at patayin siya. Tiyak na mamamatay siya. Kung wala si Truong Thao lang na magpoprotekta sa kanya, hindi na makakapalag ang Trash Martial Meridian na iyon na si Dick Kengthin. Nang marinig ito ni Fang Fuonghong, masaya siya. Nagpakita siya ng malisyosong ngiti. Tama nga ang sinabi ni Master Chu. Bumalik sa 100 Flowers Pavilion. Sa sandaling ito, si Zhao Zhao ay nakasuot ng napakagandang damit. Si Dick Kengthin ay nabighani. Kapag suot mo ito, tiyak na magiging champion ka ng contest. Masaya si Zhao Zhao. Basta gusto po ng young master. Biglang, nataranta ang Master. Hindi maganda. Si Truong Thao lang. Talaga, mag-isa siyang sumugod sa Imperial Palace. Si Dick Kengthin. Pagkarinig nito, medyo nagulat. Hindi ba't pinayuhan ko na siya kanina? Bakit hindi niya kayang maghintay ng kaunti? Tapos na ang contest. Makakapasok na siya sa palasyo. Agad na nagmamadali si Dick Kengthin. Masyado siyang padalos-dalos. Tiyak na may mangyayari. Kailangan ko siyang habulin. Idinagdag ni Zhao Zhao. Hayaan mong samahan kita. Si Truong Thao lang ay parang isang skylark. Tahimik na lumilipad palabas ng 100 Flowers Pavilion. Dumadaan sa mga bubong. Ang kanyang puso ay hindi makakalma. Higit 20 taon. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng lead.
Paano niya hihintayin? Si Truong Thao lang ay tumingin sa malayo. Sa Imperial Palace, ayaw niyang isama si Dick Kengthin. Kuya, paumanhin. Sa pagkakataong ito, hindi ko kayang sundin ang iyong nais. Ngayon, kailangan kong pumunta sa Imperial Palace upang malaman kung sino ang gumawa ng Heavenly Ultimate Life-Taking Powder. Hindi maaaring mamatay nang hindi malinaw ang aking mga magulang. Agad siyang sumugod patungo sa palasyo. Mabilis na lumilipad na parang ibon. Ang palasyo. Ano ang dapat niyang katakutin? Ang little junior uncle ng Longho Wuzong. Bakit siya matatakot na saktan ng Imperial family? Mabilis na lumapit si Truong Thao lang sa Imperial City. Isang gintong sinag ng liwanag ang lumitaw. Ang gintong sinag na ito ay sumasaklaw sa buong Imperial City. Ito ang tinatawag ni Dick Kengthin na malaking Imperial Array. Si Truong Thao lang ay tumakbo ng buong bilis. Hindi nakapagpreno, at tumama sa barrier. Talagang nawalan ng salita. Si Truong Thao lang ay tumama sa balakid. Nagdugo ang kanyang ilong at dahan-daang bumagsak sa lupa. Si Truong Thao lang ay nagagalit. Saan nanggaling ang barrier na ito? Ang malaking Imperial Array ng palasyo ay bumukas. Si Truong Thao lang ay napatalsik sa lupa. Nakahiga doon. Ang Imperial Array ay sikat. Napakalakas. Sa sandaling ito, si Truong Thao lang ay malubhang nasugatan. Malubha ang sugat. Hindi maganda kanina. Tumama ako sa letre sa array. Hindi ako nag-ingat. Pumasok ito sa aking katawan. Ang kanyang cultivation base bilang first grade battle god ay mukhang pinipigilan. Gayunpaman, si Truong Thao lang ay hindi sumuko. Muli siyang lumipad upang labanan ng array. Sinabi ng matandang Tianxi. Walang array na perpekto at walang depekto. Hanggat may taong naglagay ng array, mayroon itong mga depekto. Dahil ang tao mismo ay may depekto. Kung hindi pa rin magawa, durugin mo lang ito sa isang galaw. Ang puwersa ay kayang durugin ang langit. Si Truong Thao lang ay ginawa ang lahat ng kanyang makakaya upang sirain ang array. Nagpakawala siya ng matinding aura explosion. Patuloy na inatake ang gintong liwanag ng array na ito. Ang Imperial Array ay inilatag ng 3 Emperor Realm experts. Pangunahin itong depensiba. Ang array ay nasa loob ng Forbidden Area ng Imperial Palace. Hanggat hindi nasira ang array hindi masisira ang array. Kahit ang Emperor Realm expert ay mahihirapan pumasok. Si Truong Thao lang ay hindi niya masira. Agad siyang napatalsik pabalik mula sa langit patungo sa lupa. Si Truong Thao lang ay bumagsak sa lupa. Gumawa ng malaking butas, makapal na usok at alikabok. Ang isipan ni Truong Thao lang ay lubos na nalulungkot. Ang malagim na pagkamatay ng kanyang mga magulang ay lumitaw sa kanyang isipan. Lumabas ito. Hindi siya makakalma. Truong Thao lang. Ano ba talaga ako? Hindi ko man lang makapaghiganti para sa aking mga magulang. Si Truong Thao lang ay nalugmok sa kalungkutan. Sa sandaling ito, nararamdaman niya na wala siyang silbi. Ang number 1 sa mundo. Si Truong Thao lang. Ngunit ngayon ay lubos na walang magawa. Si Truong Thao lang ay sumigaw sa sakit. Hindi masaya. Hindi ako masaya. Sa Imperial City, may ilang tao na nakatayo roon. Nagmamasid. Mukhang naghihintay sila kay Truong Thao lang rito. Isang nakaitim na lalaki ang nagutos. Oras na upang kumilos. Sumugod na kayong lahat. Isang grupo ng mga tao ang sumugod patungo kay Truong Thao lang na nakatayo sa ilalim. Nagulat si Truong Thao lang. Medyo nagulat siya. May ambush dito. Pinalibutan nila siya. 6 battle gods ang nakapalibot sa kanya. Ang pormasyong ito ay lubos na makapangyarihan. Si Truong Thao lang ay sumimangot. Ang kanyang mukha ay seryoso. Sino kayo? Saan kayo pinadala? Ang pinuno ay malamig na tumawa. Kami ang dumating upang kunin ang iyong buhay. Sa mga mata ni Truong Thao lang, isang gintong sinag ang kumikislap. Ang kanyang mga hakbang ay nanginginig. Ang kanyang katawan ay nakalubog. Ang kanyang dalawang kamay ay dahan-daang umindayog. Parang isang matandang Tianxi na sumasayaw ng Tai Chi. Liet Duang. Tulad ng langit, gintong gulong. Walang masisira. Ang mga taong naka-ambush ay napatalsik sa isang galaw. Lahat sila ay ganap na natalo sa galaw na ito. Ang nakaitim na lalaki sa itaas ay hindi napigil ang humanga. Karapat-dapat na ang number 1 sa mundo. Si Truong Thao lang. Kahit pa ang kanyang cultivation base ay pinipigilan ng malaking array. Ganoon pa rin siya kalakas. Sayang. Talagang sayang. Ngayong gabi,
Tiyak na mamamatay ka. Agad siyang lumipad mula sa anino. Si Truong Thao lang ay nagdududa pa rin. Little Junior Uncle, Long Hu Wuzong. Naambush siya ng mga tao. Sino ba talaga kayo? Sinabi ng nakaitim na lalaki. Gusto mo talagang malaman. Bumaba ka roon at tanungin ang iyong mga magulang. Pagkarinig nito, natigilan si Truong Thao lang. Kayo ang pumatay sa aking mga magulang. Agad na gumalaw ang nakaitim na lalaki. Hindi niya maiwasang malamig na tumawa. Sa mundong ito, maraming bagay ang walang dahilan. Maraming tanong ang walang kasagutan. Kanina lang, sinabi ko na, bumaba ka sa impyerno at tanungin mo ang iyong mga magulang. Pagkatapos nito, ginawa niya ang lahat ng kanyang lakas at ibinagsak ang kanyang galaw. Ang galaw na ito ay mas malakas pa kaysa sa mga taong iyon. Ang dalawa ay nakipaglaban ng may napakalaking aura. Si Truong Thao lang ay ginamit ang buong 20th level ng Liet Buang Kuang Ki. Medyo nagulat ang nakaitim na lalaki. Talaga, nilinang mo ang Liet Buang Kuang Ki hanggang sa 20th level. Si Truong Thao lang ay galit na galit sa kanyang puso. Kailangan niyang malaman ang lead. Tinawag ng nakaitim na lalaki ang isang malaking espada at tumayo sa himpapawid. Hindi masama, ang pinakamalakas na talento ng Long Hu Wuzong. Karapat-dapat nasaktan ko. Si Truong Thao lang. Nang makita ito, nagulat, hayop. Emperor Realm Expert, ang Tianluo World, nakatayo sa kisame, isang nilalang na hindi kayang lampasan. At ang death zone na ito, paano makakatakas? Masyadong malaki ang pagkakaiba. Bukod pa roon, pinipigilan pa siya ng array. Isang galaw ang ibinagsak, agad na natalo si Truong Thao lang. Ang espada ay sumaksak sa kanya. Dinurog siya sa lupa, malubha ang kanyang internal injuries at umubo siya ng dugo. Si Truong Thao lang ay puno ng sugat. Ang kanyang mukha ay puno ng dugo. Hindi niya inaasahan na may lilito dito na isang Emperor Realm Expert. Ang nakaitim na lalaki ay lumapit kay Truong Thao lang. Labis siyang nasisiyahan. Hindi niya maiwasang malamig na tumawa. Sa palagay niya, si Truong Thao lang ay patay na. At wala siyang pagkakataon na makatakas. Kaya hindi siya nagmamadali. Ngayon, maaari ka nang mamatay ng payapa. Si Truong Thao lang ay nakahiga sa lupa at sinabi, malapit na akong mamatay. Pwede mo bang sabihin kung sino ka? Hindi mo maaaring sabihin kung ang aking mga magulang ay namatay sa inyong mga kamay. Hindi. Siguro may mas malakas sa likod mo. Pinatay ako dahil sinaktan ng aking mga magulang ang isang makapangyarihan. Narinig ng nakaitim na lalaki at napagod. Masyado kang maraming salita. Oras na para ipadala kita. Medyo nagmamadali si Truong Thao lang. Hindi ka makakaintay ng kaunti. Nagtatanong ang nakaitim na lalaki. Ano pa ang hinihintay mo? Nais kong maghintay ng isang tao. Ang aking kuya. Tiyak na pupunta siya upang iligtas ako. Nang marinig ito ng nakaitim na lalaki, medyo natigilan siya. Ang number 1 trash martial meridian sa mundo. First grade. Kahit pa dumating siya, maghahanap lang siya ng kamatayan. Bigla, mula sa ere, may lumitaw na sinag ng liwanag. Ang liwanag na ito ay pamilyar. Ang sinag na ito ay ang spatial door ng maliit na aso. Nagsira ito ng espasyo. Oops, hindi inaasahan. Lola, ang nakaitim na lalaki ay nakatayo pa rin doon. Hindi pa niya napansin. Itinaas niya ang kanyang espada. Naghahanda na isagawa ang parusa kay Truong Thao lang. Sinabi niya, maaari ka nang mamatay. Pagkatapos noon, bumagsak ang espada. Gayunpaman, hindi inaasahan. Isang agos ng itim na chi ang lumipad at sinira ang espada sa kanyang kamay. Nagulat siya. Medyo nagulat si Truong Thao lang. Nako, muntik na. Ang maliit na aso ay nakatayo sa harap ni Thao lang. Master, sinabihan niya akong mauna upang protektahan ka. Nagulat si Truong Thao lang. Ikaw ang tao ng kuya. Mula sa malayo, narinig ang mga yabag. Isang figura ang dahan-daang lumakad. Ang kanyang lakad ay dahan-dahan. Hindi nagmamadali. Ang mga yabag ay napakalakas sa tahimik na gabi. Dahan-dahan na lumapit si Dick Kingthin na kasama si Zhao Zhao. Nagpakita si Truong Thao lang ng isang ngiti nang makita si Dick Kingthin. Sa sandaling ito, biglang kumalma ang kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay bilog. Nasisiyahan. Parang nakakakita ng suporta. Kuya, talaga, dumating ka. Napakabuti. Dick Kingthin. Isang trash na tulad mo. Naglakas loob ka pang pumunta rito.
Pero tamang-tama ka dumating. Gagamitin ko ang Imperial Aura upang durugin ka. Tutulungan ko ang Imperial Family na ayusin ang isang trash na humaharang sa daan. Agad na inilabas ng nakaitim na lalaki ang kanyang buong lakas. Nagpakita siya ng Dijing Qiangzi, Emperor Realm Expert, Aura. Napakatakot. Si Dick Kingthin, na may mukhang Saiyan, ay pumasok sa loob ng saklaw ng Imperial Aura. Gayunpaman, hindi siya nakaramdam ng anumang pagpigil. Sa harap ng Imperial Aura, ang kanyang mukha ay hindi nagbago. Parang hindi niya ito nakikita. Hindi niya pinansin. Ang Imperial Aura sa kanyang mga mata ay parang basura. Ang mukha ng nakaitim na lalaki ay nagbago. Ang Imperial Aura na inilalabas niya. Lahat ng nabubuhay na nilalang sa paligid ay madudurog. Maliban kung sila ay Emperor Realm Experts o mayroong isang uri ng heaven-defying protective divine treasure sa kanilang katawan. Kung hindi, hindi sila makakapasok sa loob ng kanyang aura. Nagdududa siya sa sarili. Peke ba ang aking Imperial Aura? Si Truong Thao lang sa tabi. Karapat-dapat sa pangalang kuya. Talagang gwapo. Ang nakaitim na lalaki ay mas lalo pang nagulat. Si Zhao Zhao. Kasama rin niya. At ang buong katawan niya ay hindi nakaramdam ng anumang pagpigil. Isang Dick Kingthin na lang. Okay lang. Pero kahit isang dalaga ay okay lang. Bakit naman? Ito ang unang beses sa buhay. Ang nakaitim na lalaki ay nagalit sa kanyang sarili. Hindi siya masaya. Kung siya ay isang Emperor Realm Expert, wala siyang pakialam. Ngunit ang dalawang iyon ay malinaw na walang cultivation base. Paano sila makakapasok sa loob ng kanyang Imperial Aura ng ganoon kadali? Galit siyang sinabi, hahayaan kong madagdagan ang aking aura upang durugin kayo. Sa hangin, sunod-sunod na sumabog ang tunog. Ang espasyo ay parang hindi makakayanan. Ngunit sina Dick Kingthin at Zhao Zhao ay parang wala. Ano man ang gawin niya, ang kanilang aura. Young Master, anong ginagawa niya? Hindi ko alam. Baka constipated siya. Ang kanyang mukha ay napangit. Nahihirapan siyang damumi. Nagtapos si Dick Kingthin sa kanyang pangungusap. Siguro may hemorrhoid siya. Baka. Ang buong mukha niya ay puno ng asul na ugat. Puno ng galit. Sa kanyang mga mata, ang berde ay naging apoy. Paano naman? Wala pa rin siyang problema. Siya, bakit naman ganito? Isang Emperor Realm Expert, ngunit itinuturing na constipated. Mula sa system space, kinuha na naman ni Dick Kingthin ang Soul-Slaying Sword. Pagkalabas ng espada, dahan-dahan itong nagliyab. Kung constipated ka na, hayaan mong gamitin ko ang Soul-Slaying Sword upang saksakin ang iyong likuran. Upang maging maaliwalas, imulat mo ang iyong mga mata at tingnan mo ng mabuti. Isang agos ng sword chi ang umusbong. Napakatakot. Ang sword chi ay umakyat sa langit. Kumukulog sa paligid. Naramdaman din ng nakaitim na lalaki. Hindi maaaring. Paano ganoon kalakas ang kanyang lakas? Hindi ba't siya ay trash? Sa harap ng aura ng Soul-Slaying Sword, ang Imperial Aura ay wala. Si Dick Kingthin ay nakatayo roon. Malumanay siyang nagbasak ng espada. Ang kapangyarihan ng espada na ito ay kayang sirain ang langit at puksain ang lupa. Ang apoy ay nagliliyab. Parang walang katapusan. Nagsira ito ng espasyo. Hinati ito sa dalawa. Ang Emperor Realm Expert ay hindi niya pinansin. Isang galaw ng espada ang pumatay sa kanya. Ang nakaitim na lalaki ay namatay nang hindi nakapagbilin kahit kaunti. Sumigaw lang siya sa sakit. Bigla. Nag-abiso ang sistema. Babala. Ang host ay nawawala ng maraming dugo. Bilisan po ninyong punan ang dami ng dugo. Sa ulo ni Dick Kingthin. Ang damage points ay patuloy na lumalabas. Minus 1,000 dugo, patuloy na lumalabas. Ang backlash kapag ginagamit ang Soul-Slaying Sword ay talagang malaki. Bawat beses na ginagamit niya ito, nauubos ang kanyang dugo. Matapos gamitin ang Soul-Slaying Sword, si Dick Kingthin ay walang dugo. Agad niyang tinawag ang magandang sistema. Sistema, bilisan mo at bigyan mo ako ng dugo. Opo, kuya. Sumusunod ka agad. Mabuti. Uminom ka ng gamot. Pagkatapos inumin ang gamot, bumalik ang kanyang dugo. Nakatayo siya doon. Sinisip-sip ang Paildores. Tagumpay ang pagdagdag ng dugo. Si Zhao Zhao, sa tabi, medyo nagulat. Anong ginagawa ng Young Master kanina? Samantala, si Truong Thao lang ay nakahiga sa tabi. Nagdudusa, dahil sa labis na paggamit ng kanyang pamaypay. Wala na siyang lakas.
Ang isang galaw ng Emperor Realm Expert ay nagdulot sa kanya ng malubhang sugat. Ang number 1 sa mundo. Ngunit ngayon ay nakahiga na parang patay. Lumapit si Dick Kengthin. Si Zhao Zhao sa tabi ay lubos na nag-aalala. Truong Thao lang. Huwag kang gumalaw. Masisira ang sugat mo. Si Truong Thao lang ay walang kahihiyan. Kuya, paumanhin talaga. Kasalanan ko na hindi ako nakinig sa iyo at nagpunta sa Imperial Palace. Na nagdulot sa iyo ng problema na ito. Agad na inalayan siya ni Dick Kengthin at itinayo. Kinuha niya ang isang Pyldores mula sa sistema. Ako ang iyong kuya. Siyempre, kailangan kitang tulungan. Ang tawag na kuya ay hindi lang salita. Bilisan mo at inumin mo itong Pyldores. Makakatulong ito sa sugat mo na gumaling ng mabilis. Medyo nagulat si Truong Thao lang. Divine Medicine. Ang galing. Ang malubhang sugat na tulad nito ay hindi bababa sa ilang buwan bago gumaling. Gayunpaman, sinunod pa rin niya ang kanyang kuya at ininom ito. Ngunit, hindi inaasahan. Lola, pag-inom pa lang, agad na siyang bumalik sa peak condition. Lahat ng sugat sa kanyang katawan ay gumaling. Ang lakas sa kanyang katawan ay napuno na rin. Si Truong Thao lang ay nagulat. Sa langit at lupa, talaga, gumaling na ako, sinabi ni Dick Kengthin. Gumaling ka na, kung gayon, bilisan na tayong umalis. Hindi ligtas dito, baka dumating ang mastermind mamaya. Si Truong Thao lang ay natigilan. Kuya, ang galing mo talaga, ang ganyang uri ng divine medicine. Baka kahit ang matandang Tianxi ay hindi pa nakakahawak. Pagkatapos noon, umalis silang tatlo. Makalipas ang ilang sandali, ang nakaitim na lalaki na pinatay ni Dick Kengthin ay nakahiga sa kalsada. May lumapit sa bangkay niya. Ang taong iyon ay si Chu Daoming. May hawak din siyang bangkay ng isang demon beast sa kanyang kamay. Isa itong wolf-like demon beast. Dahan-dahan siyang lumapit sa bangkay ng nakaitim na lalaki. Pagkatapos nito, nilagay niya ang dalawang bangkay ng magkalapit. Galit si Chu Daoming. Tunay na walang silbi. Isang Emperor Beast. Pero hindi masolusyonan ng isang maliit na paslit. Nasayang ang aking tiwala sa iyo. Pero, okay lang. Mayroon na akong bagong plano. Pagkatapos noon, ginamit ni Chu Daoming ang kanyang divine ability. Pinilit niya ang kaluluwa ng Emperor Realm Expert na nakaitim na lalaki na lumabas. Iyon ang soul separating technique. Dahan-daang lumipad ang kaluluwa. At pagkatapos ay ipinasok ni Chu Daoming sa bangkay ng demon beast na kanyang dala. Mukhang ito ang bangkay ng sariling lahi ng nakaitim na lalaki. Sinabi ni Chu Daoming. Ngayon, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung sa pagkakataong ito ay walang silbi ka pa rin, ako mismo ang papatay sa iyo. Ang bangkay ng itim na lobo, na kanina ay hindi gumagalaw. Biglang nagliwanag ang dalawang mata. Isang mapulang, matinding pagnanais na pumatay ang lumabas mula sa kanyang mga mata. Mukhang napakalupit. Mukhang hindi siya masaya na natalo. Lumipat ang eksena sa Imperial Palace. Ang mga sundalo ay nag-report kay Fang Fuonghong. Nag-report, kamahalan. Ang 6 na Battle God experts at ang kanilang alyansa na nilayo na puksain si Truong Thao lang ay namatay sa kanyang kamay. Kahit ang Emperor Beast ay nabigo ng malagim. Nagulat si Fang Fuonghong. Ano? Imposible. Paano ito nangyari? Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Kahit ang Emperor Realm Experts ay hindi kayang patayin si Truong Thao lang. Kung magagalit siya at biglang susugod dito, hindi ba't patay na tayo? Siya ang magiging sect master ng Longhu Wuzong. Kung mabaliw siya, ang Imperial family ay darating ang araw ng pagkalipol. Biglang pumasok si Fang Fuongbin. Masaya niyang sinabi kay Fang Fuonghong. Imperial Father, tingnan ninyo kung paano ako nag-makeup ngayon. Maganda ba? Bukas. Gusto kong sumali sa beauty contest. Isusuot ko itong damit. Natakot si Fang Fuonghong kay Truong Thao lang na magalit. Pinga, sigurado hindi ka makakasali sa contest bukas. Agad na nagtanong si Fang Fuongbin. Bakit hindi? Wala nang bakit. Sinabi ko na hindi maaari. Hindi maaari. Naiintindihan mo. Biglang, pumasok si Chu Daoming. Kamahalan, hayaan ninyong sumali si Pinga. Nasa tabi ako. Anong dapat katakutin? Masayang lumingon si Fang Fuongbin. Master, siya na. Nagulat din si Fang Fuonghong. Master Chu, kayo po pala. Tumakbo si Fang Fuongbin at nagparaya. Master,
Hindi po ako pinapahintulutan ng Imperial Father na sumali sa beauty contest. Huhuho. Sinabi rin ni Chu Daoming. Sumali ka. Napakaganda ng aking alagad. Siyempre, kailangang sumali upang malaman ng mga tao. Si Fang Fuonghong ay hindi mapakali sa kanyang puso. Nag-aalala siya kay Truong Thaulang. Ngunit bago siya matapos magsalita, si Chu Daoming, na may madilim na mukha, ay nagpakawala ng aura na nakakatakot. Mayroon akong bagong plano. Sundin lang ninyo ang plano. Walang dapat alalahanin. Lumipat ang eksena sa 100 Flowers Pavilion. Sa sandaling ito, nakabalik na silang tatlo. Truong Thaulang. Ang tanging paraan natin para makapasok sa palasyo ay hintayin si Zhao Zhao na manalo sa beauty contest na paparating. Huwag kang tatakbo kung saan-saan sa hinaharap. Baka maabyutan mo na naman ako ng problema. Si Truong Thaulang ay alam na ngayon ang sitwasyon. Opo, kuya. Matapos ang labanan na ito, naramdaman niya na hindi pa sapat ang kanyang lakas. Pagkatapos nito, lumingon siya. Ang kanyang mukha ay malumanay. Kuya, maaari mo bang tulungan ako? Mayroon bang paraan upang mapataas pa ang aking lakas? O tanungin mo na lang ang iyong clan ancestor. Agad na isang aklat ng teknik ang tumama sa mukha ni Truong Thaulang. Heto, kunin mo itong aklat at dahan-dahan mong maintindihan. Hindi na ako kailangang bumalik upang kunin ang iyong bangkay. Hawak ni Truong Thaulang ang aklat sa kanyang kamay. Nakasulat ang tatlong salitang, Yi Ben Dao, sa ibabaw. Ha, isang aklat, hawak niya ito. Medyo nag-aalinlangan. Talaga kayang magiging mas malakas ako. Ang mukha ni Dick Kingpin ay kalmado. Lumingon siya. Anong pinagdududahan? Anong aklat? Bilisan mo at buksan mo at tingnan mo kung ano yan. Pagkarinig nito, nagulat si Truong Thaulang. Binasa niya ng mabuti ang aklat sa kanyang kamay. Hindi ito, Yi Ben Dao, kundi, Yi Ben Dao Shan Jui, Yi Ben Dao Shenju. Truong Thaulang, galing sa probinsya. Napunta ka pala sa Yi Ben Dao Shan Jui. Ha ha ha, muntik na akong magkamali. Idinagdag ni Dick Kingpin. Ang pag-unawa sa aklat na ito ay nangangailangan ng Dao Heart. Bukod pa roon, ang Dao Heart ay dapat na matatag. Kung matagumpay mong maiintindihan, maaari mong marating ang Emperor Realm. Mga dalaga, ngayong gabi, alagaan ninyo ng mabuti si Truong Thaulang. 3 o 4 na magagandang dilag ang sumugod at pinalibutan si Thaulang. Nagulat siya at sumigaw. Ha, kuya, anong gagawin mo? Hehe, syempre, titingnan natin kung matatag ang iyong Dao Heart. Agad na hinayla ng mga dalaga si Thaulang papasok ng silid. Young Master, pumasok kayo sa amin. Kahit hindi siya sumusuko, patuloy siyang sumisigaw. Tulungan niyo ako, Diyos ko, tulungan niyo ako. Sinabi ng matandang Tianxi. Ang mga babae ay mga halimaw. Si Dick Kingpin ay nakatayo sa labas. May isang dalaga na lumapit upang mag-report. Master, magsisimula na ang beauty contest bukas. Hahatiin ang contest sa 2 bahagi, tula at talento. Nakabili ako ng ilang magandang tula mula sa poet sage Li Qinghe. Tingnan po ninyo kung maaari ninyong gamitin. Tumanggi si Dick Kingpin. Hindi na kailangan. Ang pagsulat ng tula ay ang aking specialty. Hindi ko kailangang tingnan ang sa iba. Talaga, huwag kayong magyabang. Siyempre, noong nasa Earth pa ako, marami akong nakabisado na mga tula. Kung mayroon ngang poetry contest, pipili lang ako ng isang tula. Sinabi pa ng dalaga, bukod sa tula, mayroon ding talent portion. Kailangan nating turuan si Zhao Zhao ng ilang dagdag na kasanayan sa talento. Agad na hinawakan ni Dick Kingpin ang kamay ni Zhao Zhao. Halika, turuan kita ng ilang talento. Nagulat si Zhao Zhao. Ha, young master, anong talento? Hindi na pinahintulutan si Zhao Zhao na magtanong. Agad niya itong hinayla na parang lumilipad. Agad niya itong hinayla papasok sa silid. Huwag ka ng maraming tanong. Pagpasok natin, malalaman mo. Pagkapasok pa lang, agad niyang isinara ang pinto. Nagsindi ng ilaw. Hindi pinahintulutan ang sinumang pumasok. 2 lamang sila sa loob. Sa tahimik na hating gabi, 2 lamang sila sa silid. Biglang, narinig ang boses ni Zhao Zhao. Ay, young master, bakit ninyo hinuhubad ang damit ko? Kung ano ang itinuro ni Dick Kingpin kay Zhao Zhao. Walang nakakaalam. Hindi mo alam. Hindi ko alam. Tanging ang may akda lang ang nakakaalam.
Matapos hilahin ng mga magagandang dilag papasok sa silid ng paglilinang. Masigla silang nag-anyaya, "Young Master, ang isang gabi ng tagsibol ay nagkakahalaga ng 1,000 ginto. Magsaya kayo sa amin. Mahaba pa ang gabi. Hayaan ninyo kaming alagaan kayo." "Young Master." Sinubukan ni Truong Thao lang na maging kalmado. Ang kanyang Dao Heart ay dapat na matatag upang malinang ang teknik. Truong Thao lang. Truong Thao lang. Kailangan mong maging matyaga. Ang Dao Heart ay hinding-hindi dapat mag-alinlangan. Sinubukan niya ang lahat ng kanyang makakaya upang pigilan ang sarili. Ngunit ang paraiso sa harap niya ay nagdudulot ng pagdurusa. Bigla, hindi niya alam kung saan nanggaling ang isang kakaibang tunog. Dahan-dahan itong pumasok sa tainga ni Truong Thao lang. Nang marinig niya ang kakaibang tunog, nagulat si Truong Thao lang. Nagmulat siya. Hindi ito tunog ng instrument ng mga dalaga. Ano itong tunog? Bakit ito nakakapasok sa silid? Gayunpaman, ang tunog na ito ay hindi normal. Pumasok ito sa utak ni Truong Thao lang. At pumasok sa kanyang divine sense. Dahan-dahan, nabuo sa loob ang mga alaala mula sa nakaraan. Ang eksena ng pagkawasak ng kanyang pamilya. Hindi mabilang na sigaw ng tulong. "Linga, ang iyong ina ay namatay ng malagim. Kailangan mong ipaghiganti ang iyong ina." Si Truong Thao lang ay nag-iisa sa gitna ng madilim na alaala. Siya ay malungkot, tulad ngayon, dahil sa taong gumamit ng lason sa kanyang mga magulang. Hindi mabilang na sigaw at iyak ang patuloy na pumapasok sa kanyang utak. Ang kanyang Dao Heart ay nag-aalinlangan dahil doon. Lubos siyang nasasaktan. Sumisigaw, "Ama, ina." Ang kanyang mukha ay puno ng asul na ugat. Mukhang ang mga bagay na iyon ay unti-unting nabuo ang isang inner demon sa kanyang landas ng paglilinang. Ang tunog na pumasok ay ang tunog ng flute ng nakaitim na lalaki. Nakatayo siya sa labas, nagpapadala ng tunog sa divine sense. "Dao Ling, tapos na ang misyon. Naitanom ko na ang inner demon. Maaari na akong bumalik upang mag-report kay Master Chu." Pagdating ng kinabukasan, matagumpay na naturo ni Dick Kingpin si Zhao Zhao. Sila ay naghahanda na pumunta sa contest. "Zhao Zhao, huwag kang maging tense. Sundin mo lang ang sinabi ko. Tiyak na mapapanalunan mo ang championship." Si Zhao Zhao ay lubos na nasisiyahan. Opo, naniniwala po si Zhao Zhao sa Young Master. Pareho silang sumakay sa sedan chair. Naghahanda na umalis. Pinapanta ni Dick Kingpin ang mga tauhan upang buhatin ang sedan chair. Sa itaas, may isang lalaki na nagmamasid sa kanila. Lumingon siya at nagtanong sa kanyang kasamahan. "Dick Kingpin, narinig niyo na ba ang pangalang ito? Ang Young Master ng Southern Region Yi Clan. Ang #1 trash sa mundo. Iyan ba siya?" Hindi nakapagtataka na medyo pamilyar ang pangalan. Siya pala ang trash na iyon. Ang tatlong nag-uusap ay ang mga masters ng tatlong malalaking pavilions, White Flame Garden, Red Mansion, at Spring Wind Pavilion. Sinabi ni Vuong Zonfeng, "Wang Chunfeng. Narinig ko na ang 100 Flowers Pavilion ay negosyo ng Yi Clan. Ginagamit upang mag-surveillance sa mga bagay sa kabisera. Hindi ko inaasahan na pagdating pa lang niya. Ipinapakita na niya ito. Ang negosyo ng Yi Clan na itinayo sa loob ng maraming taon ay ipinasa lamang sa isang walang silbi na tulad niya." Kumpiyansang sinabi ni Yuqing, "Dukon. Hayaan nating dumating ang sedan chair ng 10,000 Flowers Mansion. Tingnan natin kung anong magagawa ng walang silbi na trash na iyon." Ang tatlong Pavilion Masters ay nagmamasid at nagpaplano laban sa 100 Flowers Pavilion ni Kingpin. Sa kalsada, sina Dick Kingpin at ang koponan ng 100 Flowers Pavilion ay naglalakbay. Maraming mata ang nakatingin sa kanila. "Tingnan ninyo, iyan ang red sedan chair ng 100 Flowers Pavilion. Sino ang nagdadala ng sedan chair? Hindi pa ako kailanman nakakita sa kanya." Sa kanilang tabi, mayroon ding red sedan chair. Iyon ang sedan chair ng 10,000 Flowers Mansion. Dumating na rin ito. Ang kanilang sedan chair ay huminto sa harap ni Dick Kingpin. Sinadya nilang harangan ang kanilang daan. Kawili-wili. Nagsimula na ang contest. Itinaas ni Dick Kingpin ang kanyang kamay. Ipinahinto ang sedan chair. Hinaharangan nila ang daan ng sedan chair. Nais nilang ipahiya ang 100 Flowers Pavilion at paalisin sila. Ito ay isang direktang hamon sa kanya. At sa contest, bahagi rin ito ng kasiyahan. Si Xiao Gui, na nakatayo sa tabi, ay nagbigay ng impormasyon. "Master,
Ang sedan chair sa harap ay mula sa 10,000 Flowers Mansion. Ang nagdadala ng sedan chair ay si Lin Bin, ang third place finisher ng Imperial Examination noong nakaraang taon. Siya rin ay grade A student ng Kenglan Academy. Mag-ingat kayo, siya ay napakawalang hiya. Ang dalawang nagdadala ng sedan chair ay direktang nagkaharap. Ang mga manonood ay nagbubulungan. Hindi ko inaasahan na si Lin Bin ang nagdadala ng sedan chair ng 10,000 Flowers Mansion. Siya ay isang talento mula sa Jiangnan. Ang kanyang akda na Tsinghua ay nagdulot ng kaguluhan noon. Ano ang pangalan ng nagdadala ng sedan chair ng 100 Flowers Pavilion? Hindi ko pa naririnig ang pangalan niya. Tiyak na siya ay lalatag lamang ng daan para sa 10,000 Flowers Mansion. Hindi ninyo siya kilala. Siya si Dick Kengthin, ang number 1 trash sa Tianluo World. Agad na nagsalita si Lin Bin. Patay na ba lahat ng mga tao sa 100 Flowers Pavilion? Bakit ninyo inimbitahan ang pinakawalang silbi sa mundo upang maging tagadala ng inyong sedan chair? Nagagalit si Xiao Gui. Itinuro ang kanyang mukha. Maglakas loob kang sabihin pa ang isang salitang walang silbi. Subukan mo. Nanghamon si Lin Bin. Ha, gusto mong kumilos? Kung magaling ka, sige, basta gumawa ka ng galaw. Base sa rules, palalayasin namin kayo sa contest. Si Xiao Gui ay galit na galit. Hindi niya masampal ang kanyang mukha. Si Dick Kengthin ay hindi madaling i-bully. Ako ay trash. Kung gayon, anong klaseng produkto ka? Isang third place finisher ng Imperial Examination. Isang grade A student ng Kenglan Academy. Hindi ka nagsasanay ng mabuti. Ngunit dumating ka rito upang maging tagadala ng sedan chair para sa isang babae. Siguro nagbabasa ka ng mga aklat para lang sa mga babae. Alam ba ng mga magulang mo sa bahay? Alam ba ng mga guro mo sa academy? Hindi ka ba nahihiya? Ang mga salitang ito ay nakamamatay. Walang masagot si Lin Bin. Agad siyang natigilan. Umuugong ang galit, ngunit wala siyang salitang maibabalik. Young man, magaling ka sa pagsasalita lamang. Base sa rules ng contest, hinaharangan ko ang inyong sedan chair. Ibig sabihin, sisimulan na natin ang poetry contest. Ang isang taga-probinsya na tulad mo. Kaya mo bang sumulat ng tula? Naisip niya. Hindi ako naniniwala na isang walang silbi na tulad niya ay marunong sumulat ng tula o sanaysay. Sa pagkakataong ito, tiyak na talo siya. Nakatayo si Dick Kengthin. Nakahalukip-kip. Kalmado siyang nag-isip. Tula. Anong isusulat ng young master na ito? Anong babasahin? Masyado akong maraming tula. Mahirap pumili. Natuwa si Lin Bin sa tabi. Kumusta na? Hindi ka makakabasa. Hindi ba? Ha. Hayop. Nag-iisip ako. Saan ka nag-ingay? Pinapawala mo ang concentration ko. Ipataas mo ang tainga mo at pakinggan mo ang pagbasa ng young master na ito. Sa ulap, naglalaro ng kahusayan. Lumilipad na bituin. Dala ang pagnanais na maghayganti. Ang malayo na Silver River. Palihim na tumatawid sa Golden Wind at Jade Do. Kapag nagkita muli, mas marami kaysa sa hindi mabilang na mortal na tao. Pagkatapos basahin ang 2 linya ng tula, nagulo ang mga tao sa paligid. Team VN, Fitin, NGN Hanzashi. Ito lahat ay mga bagay sa imahinasyon. Talagang magandang tula, peak level. Ang lahat ay natigilan. Nagulat. Nagpatuloy si Dick Kengthin sa pagbasa ng 2 linya. Maamo na damdamin tulad ng tubig. Magandang oras tulad ng panaginip. Matiyag ang alalahanin ng landas pabalik. Kung magtatagal ang 2 pagmamahal. Paano kaya sa umaga at gabi? Ang kwento ng pag-ibig ay nabuo sa isang panaginip. Pagkatapos basahin ang huling 2 linya, lahat ng tao sa paligid ay nakatingin kay Dick Kengthin. Lahat sila ay sumigaw ng hindi napigilan. Magandang tula. Ang mga magkasintahan. Pagkarinig nito, hindi nila napigilan ang kanilang sarili. Ang tula na ito ay talagang nakakaantig. Gusto kong umiyak. Agad na damaloy ang luha ni Jiao Jiao. Lubos siyang naantig. Kung magtatagal ang 2 pagmamahal, paano kaya sa umaga at gabi? Young Master, para sa akin ba ito? Young Master, gaano man katagal maghintay? Kaya kung maghintay, ang mukha ni Lin Bin ay naging pangit. Hindi siya masaya. Galit niyang sinabi, hindi ito ang iyong tula. Tiyak na binenta ito sa iyo ni Li Qinghe. Ikaw ay trash. Paano mo ito magagawa? Si Dick Kengthin ay may mukhang paghamak. Hindi kasing ganda ng tula mo. Kaya nagagalit ka.
Tunay na walang silbi. Ang babae sa loob ng sedan chair ay hindi nakapagpigil. Hinailan niya ang kurtina at sinabi, "Lin Master, ang kanyang tula ay talagang maganda. Magbigay na tayo ng daan." Pagkarinig nito ni Lin Bin, hindi na siya makakalaban. Kailangan niyang tanggapin ito. Ang babae ay lumingon din at nagtanong, "Young Master Kingpin, ano po ang pamagat ng tula ninyo kanina?" Ang mukha ni Dick Kingpin ay malumanay. "Maraming salamat, young lady, sa inyong papuri. Ang pamagat ay okay siyan." Okay siyan. Tunay na magandang pamagat. Pagkatapos maglakbay ng kaunti, nakasalubong nila ang asawang si Dong Fangping. Mula sa loob ng sedan chair. Sinabi niya, "Dick Kingpin, matagal na rin mula nang magkita." Medyo nagulat din si Dick Kingpin. "Ikaw, Dong Fangping, kasama rin siya sa contest."